Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Merton Salde at shoutout kay Orlando Villamor. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, sumimangot si Ivory na may kainahinala, ngunit sumunod na mabuti. Hindi nagtagal, nakarating na ang mag-asawa sa kagubatan. Hindi umimik si Ivory, ngunit tinitigan ng mabuti si Han Sanchen, hindi alam kung anong uri ng gamot ang ibinebenta niya sa lang. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at sa pagdalaw ng kanyang kamay, pinalibutan siya ng isang energy shield. Sa di kalayuan, para itong isang malaking greenhouse. Kaya lang, ang gilid ng kalasag ng enerhiya ay mabilis na naitago sa hangin, at mukhang pareho ito gaya ng dati. Kaagad pagkatapos, biglang gumalaw ang kamay ni Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, tahimik na nag-apoy ang kanyang kanang kamay, at handa nang lumabas ang apoy sa kalangitan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ivory. Kapag pinipino ang mga armas, dapat ay nasa isang high temperature na kapaligiran. Bagamat ang ilan sa kanila ay dating mga panday sa Chanmo Castle, ang kanilang nakaraang karanasan at kung ano ang kailangan kong gawin nila sa hinaharap ay ganap na naiiba. Kaya, sa isang tiyak na lawak, speaking of them, sila ay mga baguhan din, at lahat sila ay nangangailangan ng pagsasanay. Sinabi ni Han Sanchen, nandito ako para subukan kung paano makakatakas kay Fenji, at kasabay nito, nag-iinit din ako dito, pinapatay ang 2 ibon gamit ang isang bato. Tumanggo si Ivory. Ang pamamaraang ito ay talagang mahusay. Hindi lamang nito ginagaya ang kapaligiran sa oras na iyon, na nagbibigay daan sa kanila na umangkop ng maaga, ngunit nagbibigay din kay Han Sanchen ng pagkakataon na magsagawa ng eksperimento ng nagbabagang katahimikan at pagkakastrat. Nang makitang pumayag si Ivory, agad na nagsimulang kumilos si Han Sanchen. Si Ivory ay hindi rin idle. Umupo sa tabi ni Han Sanchen, nagsimula siyang magsanay ng mga pagsasanay na ibinigay sa kanya ni Han Sanchen sa disenteng paraan. Makalipas ang halos kalahating oras, tumaas ang temperatura sa buong espasyo. Tungkol sa pagpapakintab ng Fenji, nagkaroon din ng paunang ideya si Han Sanchen. Karaniwang naiintindihan niya ito sa harapan, at natural na hindi mahirap baguhin ito, ngunit ang huli ay masyadong malalim, at si Han Sanchen ay walang ibang paraan. Karaniwang ginaya niya ang isang set ng mga semi-self-created na pagsasanay batay sa mga ehersisyo ni Fenji, at tinawag din itong Fenji ni Han Sanchen. Pangunahing ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan upang gawing apoy ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Kahit na ang antas ng apoy na ito ay hindi masyadong mataas, ito ay hindi masyadong masama. Ito ay sapat na para sa pagpino ng mga armas. At halos sa oras na ito, nagkaroon ng ingay sa kakahuyan, at ang magkakapatid na gumawa ng mga sandata ay dumating na lahat pagkatapos magtayo ng kanilang sariling mga bahay. Ang pagtatayo ng isang bahay ay tumatagal ng mahabang panahon, ngunit dahil sa krudo na pagtatayo, ang oras ay lubhang maiikli. Bilang karagdagan, gusto ng lahat na pumunta sa Han Sanchen sa lalong madaling panahon, kaya natural na mas mabilis ang bilis. Nang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na isa-isang sumugod, bahagyang ngumiti si Han Sanchen at binuksan ang kanyang mga mata. Nandito lahat, paulit-ulit na tumanggo ang isang grupo ng mga tao, at hindi maitago ng mga ngiti sa kanilang mga mukha ang kanilang saya. Umupo ka, tuturuan kitang huminga muna, magnilay-nilay, reviewin ang mga natutunan mo, at magsumikap kung hindi mo ito natutunan. Umupo ang lahat. Kaagad pagkatapos, tinuruan sila ni Han Sanchen na magsanay ng meditasyon. Siyempre, si Han Sanchen ay hindi gumawa ng anumang pagkakastrasyon sa pagkakataong ito, at direktang nagbigay ng mas mataas na antas ng cultivation mentality.
Dahil ang aparatong nagpapadalisay ay palaging nangangailangan ng isang malakas na tunay na enerhiya upang ipagpatuloy ang apoy. Sa makatuwid, sa puntong ito, hindi maaaring maging maramo si Han Sanchen. Sinundan ng lahat si Han Sanchen at nagsimulang magnilay. Lumipas ang oras. Nang kumpirmahin ni Han Sanchen na ang mga kasanayan sa paglilinang ng lahat ay halos pareho, sumunod, opisyal na itinuro ni Han Sanchen sa lahat ang paraan ng nagbabagang katahimikan. Ang pagtuturo na ito ay tumagal ng isang gabi, at si Han Sanchen ay hindi nagpapahinga, ngunit sa kabaligtaran, habang ang lahat ay nag-practice, mas nagiging interesado sila, at ganap nilang nakalimutan ang tungkol sa pagkapagod at lahat ng iba pa. Hanggang sa tanghali ng sumunod na araw ay unti-unting nagising ang lahat mula sa samadhi. Bumantong hininga ang lahat, at isa-isang iminulat ang kanilang mga mata. Tumayo si Han Sanchen at tumingin sa lahat, ano ang nararamdaman ninyo? Salamat Panginoon sa paggantimpala sa kapangyarihan ng mahika. Ang pagsunod sa pinuno, walang masama. Haha, oo, feeling ko may lakas na akong maglaro o wala. Ito ba ang magsasaka? Sobrang cool, sobrang cool. Tuwang-tuwa ang lahat, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at iwinagayway ang kanyang mga kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Lahat, simula pa lang, huwag kang mag-alala, at huwag kang ma-excite, I promise, you will have much of opportunities to become bigger and stronger in the future. Next, magpapakasaya tayo. Kung kaya mo, binabati kita, opisyal ka nang sumali sa Artifact Refining Department. Kung hindi mo ito kayang bilhin, ituturing kong maliit na benepisyo ang pagsali mo. Ngayon, magsisimula na ang laro. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Han Sanchen sa mga tao na may bakas ng kasamaan sa kanyang mukha. Natalo si Commander, sabi ni Han Sanchen. Commander Power. Bagaman ang kabaitan ay hindi namumuno sa mga sundalo, at ang kabaitan ay hindi gumagawa ng negosyo, ang mga bagay sa mundo ay hindi black and white. Bilang isang commander, totoo na minsan kailangan mong maging walang awa. Kung ano ang sinasabi mo ay kung paano mo ito ginagawa. Sa puntong ito, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho, natutuwa ako. Ngunit sa kabilang banda, ang Artifact Refining Department ay hindi isang combat force, kaya hindi na kailangang maging masyadong mataas. Gusto mo ang iyong mga nasasakupan ay sumunod sa iyo at sumunod sa iyo, hindi lamang upang sugpuin siya ng mga utos. Kailangan din si Wairo. Base sa pagsisiyasat ko kay Zhang Mo, malalaman ko na kaya niyang makipagkompetensya sa iyo kahit kalahating oras lang, pero sumuko siya. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Wang Mazi, hindi alam ng subordinate na ito. Masyadong matagal kang nanatili sa mainit at masikip na kapaligiran na ito, at ang iyong mga kasama ay nahulog din ng sobra. Natatakot si Zhang Mo na kung makikipagkompetensya siya sa iyo, mas maraming tao ang mamamatay sa kapaligiran ito. Kaya naman, sinadya niyang tanggapin ang pagkatalo. Zhang Mo, tama ba ako? Sabi ni Han Sanchen. Ibinaba ni Zhang Mo ang kanyang ulo, bagamat ayaw niyang aminin, ngunit tama muli si Han Sanchen. Oo. Lahat tayo ay nagtutulungan, at lahat tayo ay nasa iisang lungsod, kaya imposibleng wala tayong nararamdaman. Nang makitang isa-isang bumagsak ang mga kaibigan sa paligid niya, talagang hindi makayanan ni Zhang Mo na hayaang magpatuloy ang sitwasyong ito. Kaya naman, handa siyang aminin ang pagkatalo. Una, maaaring manalo si Wang Mazi, at pangalawa, pagkatapos ng laro, maaaring mawala ang mataas na temperatura, upang mas maraming tao ang mailigtas sa halip na manatili ng mas matagal sa mataas na temperatura na ito. Bahagyang natigilan si Wang Ma, at tumingin kay Zhang Mo nang may pagtataka, Zhang Mo, hindi ko kailangan ng ganoong tagumpay. Kung alam niya ito ng mas maaga, mas gugustuhin ni Wang Mazi na mawala ang sarili. Dahil imposibleng matalo ang kaluwalhatian, mas mabuting huwag manalo. Ngumiti si Han Sanchen at tinapik ang balikat ni Wang Mazi, hindi mo kailangang magalit. Bagamat si Zhang Mo ay nakatayo sa pinakamataas na punto ng moralidad, palagi siyang nasa loob ng mga patakaran. Ikaw ang mananatili hanggang sa wakas. Dahil nanalo ka, natural na ikaw ang deputy commander. Life and death, women's benevolence, even if he stand on the highest point of morality, he can't get the position of commander based on this alone, kaya siya rin ang deputy commander. Sa isang hukbo, may mga taong kumakanta ng masamang mukha habang ang iba ay kumakanta ng masamang mukha.
Kayong dalawa ang nagtitiyaga hanggang sa huli, ngunit kayo rin ay dalawang tao na may ganap na matinding estilo ng pakikitungo sa mga bagay-bagay. Ito ay napakahusay. Ang isa ay nangunguna sa pagsingil, at ang isa ay huminahon, upang ang isang koponan ay maaaring gumana ng perpekto. Tuwang-tuwa si Han Sanchen. Hindi bababa sa simula pa lang, ang grupong ito ay isang tiyanho. Ang subordinate na ito ay kumukuha ng mga utos. Sabay na sabi ng dalawa. Sa kanila naman, ayos lang. Alam na ni Han Sanchen ang panganib ng larong ito sa simula pa lang, kaya parang kinokontrol niya ang nagngangalit na apoy na dulot ng kanyang nag-aapoy na katahimikan, ngunit sa katunayan ay naglabas siya ng maraming totoong enerhiya mula sa nagngangalit na apoy sa buong enchantment. Ang tunay na enerhiyang ito ay sapat na upang protektahan ang puso ng lahat mula sa banta ng kamatayan. Lahat sila ay mga talento na pinili ng kanilang sarili, paano sila gagastusin ni Han Sanchen ng labis? Okay, simula ngayon, opisyal na itinatag ang Artifact Refining Group. Sa usapin ng trabaho, dapat sundin ng lahat ang utos ni Wang Mazi, at sa buhay, mas dapat mong pakinggan ang mga salita ni Zhang Mo. Pagkatapos makumplito ang Division of Labor, maaari kang bumalik ngayon. Pwede kang magpahinga ng 1 oras pansamantala. Pagkatapos ng 1 oras, isang malaking halaga ng ginto ang naghihintay para sa iyo na magalit. Sa oras na iyon, ako mismo ang magtuturo sa iyo kung paano gumawa ng mga armas. Naiintindihan mo ba? Oo, sabay-sabay na sagot ng dalawa. At ang mga tao sa lupa ay unti-unting naging matino, at lahat ng mahina ay sumagot din ng oo. Hinayla ni Han Sanchen si Ivory pataas, bahagyang ngumiti, tumalikod at naglakad patungo sa maliit na bahay na kawayan. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, biglang huminto si Han Sanchen. Nga pala, kapag pinande ang Golden Armor. Pagkatapos ng larong ito, sisimulan ko na rin ang Han na iyon. Lumiko si Sanchen at umalis. Makalipas ang 1 oras, halos nakapagpahinga na ang lahat, at ibinalik din ni Han Sanchen ang kanyang asawa gaya ng ipinangako. Pagdating niya sa pintuan ng cabin, direktang ibinuhos ni Han Sanchen ang mga gintong brick. Ang mga gintong brick ay nahahati sa 2 tambak, ang isa ay napakalaki at ang isa ay medyo maliit. Mayroong hindi bababa sa daan-daang piraso para sa napakalalaki, at 3 o 4 na piraso para sa napakaliit. Nang makita ito, isang grupo ng mga tao ang medyo nataranta, at lahat sila ay tumingin kay Han Sanchen, naghihintay ng kanyang sagot. Lahat. Ang pangalawang laro ay napakasimple. Ituturo ko sa iyo kung paano pekain ang sandata sa lugar. Ang pinakalayunin ng sandata ay magsuot ng 1 piraso ng gintong baluti sa bawat isa sa iyo. Atensyon, ito ang mga kagamitan na ginagawa mo para sa iyong sarili, kaya kung ito ay mabuti o hindi, ito ay lahat ng iyong sariling negosyo. Siyempre, ang mga masasama ay maaari lamang dalhin sa iyong sarili, at ang mga magagaling ay hindi lamang komportableng isuot, kundi pati na rin ang pinakamahalagang bagay. Ang mahalaga ay ang tambak na ito ng mga brick na ginto ay ang premyo nito sa laro. The first round of awards is for fame, so this round is for benefits. Lahat, naiintindihan mo ba? Nang marinig ng isang grupo ng mga tao ang mga salita ni Han Sanchen, bahagyang ibinuka nila ang kanilang mga bibig. Damn it, ang Panginoon ay masyadong mapagbigay, hindi ba? We're going to win this, just grab a few gold bricks. Yayaman na tayo agad. Damn it. Kahit pinaghirapan mo ang buong buhay mo noon, wala ka talagang makukuhang pera. Ngayon, magtayo ka ng armor at dumiretso ka sa rurok ng buhay. Paanong hindi masasabik ang lahat kung ang mga bagay na hindi man lang pananggahasang isipin ay abot kamay sa isang kisap mata? Bukod dito, sina Wang Mazi at Zhang Mo ay kinuha ang posisyon ng Deputy Commander sa harap ng kanilang mga mata ngayon, na higit na pinahusay ang pagiging tunay ng mga premyo sa laro, at halos lahat sa ngayon ay sabik na subukan. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at hindi na nagsalita pa. Dapat mayroong isang matapang na tao sa ilalim ng isang mabigat na gantimpala. Ito ay totoo. Kung nais mong pagbutihin ang kalidad ng mga kagamitan sa pag-forging sa lalong madaling panahon, bilang karagdagan sa pagsasanay sa mga kasanayan ng iyong mga subordinate, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagganyak. Hanggat may kumpiyansa at motibasyon ang mga tao, maraming bagay ang natural na mangyayari. Sige, ngayon, gagawin ko, at gagawin niyo ng magkasama.
Pagkatapos sabihin iyon, direktang inilagay ni Han Sanchen ang ginto sa Shuanglong Cauldron, na hinihimok si Fenji na dahan-dahan itong tunawin. Halos sabay na sumunod ang lahat at nagsimulang magbuhos ng mga gintong ladrilyo sa sarili nilang mga kaldero. Ang mga kalderong ito ay pawang mga metal na materyales na natitira mula sa pagpino ni Han Sanchen ng Moonlight Sword noong panahong iyon. Hindi masasabi kung gaano ito kalakas, ngunit hindi bababa sa ito ay mas mahirap kaysa sa ordinaryong metal. Naturally, ang palayok na ginagamit para sa pagpino ng mga kagamitan ay malinaw na angkop. Na-activate ang Fenji, at nagkaroon ng maraming apoy. Ang bawat isa ay nakatuon sa kanilang sariling mga bagay. Kahit na hindi mo mapanalunan ang engranding premyo, ngunit ang baluti ay ginawa para sa iyong sarili, natural na gusto mong gawin ang iyong makakaya. Pagkatapos matuno, hiniling ni Han Sanchen sa lahat na panatilihing mahina ang apoy, at pagkatapos ay nagayos ng bagong trabaho. Dredging, pati na rin at pagnipis ng putik. Kahit na ang lahat ay naguguluhan, sinunod pa rin nila ang pamamaraan ni Han Sanchen. Ang paggamit ng manipis na putik ay talagang napakasimple, paghahagis, dahil sa mga hadlang sa oras, si Han Sanchen ay hindi makahanap ng anumang bagay upang makagawa ng mga amag sa maikling panahon, kaya ang luwad, ang pinakasimple at pinakamadaling bagay na makuha, ang naging pinakamahusay na pagpipilian para sa paghahagis. Kahit na ito ay may isang kawalan, iyon ay, karaniwang lahat ng mga halma ay maaari lamang gamitin ng isang beses, at sa mga tuntunin ng lakas ng lupa, hindi nila maaaring suportahan ang paulit-ulit na paggamit. Ngunit ito ay isa ng paraan out of nowhere. Bagaman ito ay luwad, at kahit na ito ay isang beses na bagay, alam mo rin na kung ang huwad na bagay ay mabuti o hindi, ganap na nakasalalay sa kung ang amag ay mabuti o hindi. Kaya't sana ay seryosohin mo ito. Oo, pagkatapos ng isang salita ng payo, nagsimulang turuan ni Han Sanchen ang lahat kung paano gumawa ng mga modelo. Dahil iba ang baluti sa mga sandata, ang pagmamortilyo at pagpapanday ay hindi ang susi, ang pinakamahalagang bagay ay ang huling pagpupulong ay dapat na sapat na. Perpekto. Sa makatuwid, mas mahalaga na buuin ang baluti upang makita kung ang pangkalahatang disenyo ay maaaring maging kasing perpekto ng pagpupulong. Sa puntong ito, walang malaking problema sa disenyo. Pagkatapos ng lahat, ang sandata ni Scar ay mayroon ng aktwal na mga epekto ng labanan. Sa pangkalahatan, mukhang maganda ito. Pagkatapos ng ilang oras, ang hanay ng lahat ng mga halma ay karaniwang ginawa. Susunod, ibuhos ang lahat ng gininto ang tubig sa amag. Matapos lumamig ang gininto ang tubig sa amag, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ang isang magandang bagay ay dapat na martilyo sa isang nagngangalit na apoy. Kung ang amag ay ang pundasyon ng isang piraso ng kagamitan, kung gayon ang pangalawang pagmamartilyo ay ang mapagpasyang sukatan kung ito ay nabuo o hindi. Nang matapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, ginalaw niya ang kanyang mga kamay. Biglang, ang dagat ng apoy ay lumundag sa kalangitan at sumugod sa lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!